Ito. Tingnan nyo po. Lumabas po ito at nagsasalita na po ang taong bayan. Ang approval and trust rating ng top 5 government officials. Ito yung mga matataas sa posisyon. Siyempre, ang presidente, vice presidente, senate president, at saka ang speaker of the house, at siyempre yung ating chief justice. Lahat po sila bumaba. Nagigising na po ang mga Pilipino sa pambobola ng apelyido. Nakuha kasi sa apelyido, so etong mga Pilipino nangako sa mga pangako, ay naniwala sa mga pangako, ngayon nagigising na sila sa kanilang kahibangan. Nagkaroon sila ng pag-asa dahil sabi nila, babangon tayong muli at tayo ay magkakaisa. Nang dahil dyan, umasa Pilipino, nagpaasa tong mga ito, ngayon unti-unti na pong nagigising. Isa-isahin po natin, ha? Nako, talaga naman. Ang naglabas po nito, yung Publicus Asia Incorporated, ang survey period September 7 to 17, 2023. Ang approval ni Marcos from 62 bumaba ng 55. Ito malupit. Bagsak na po. Trust rating. Ano ang tiwala ng Pilipino sa Marcos ninyo? 54%, ngayon 47 na lang. Ibig sabihin, kalahati ng mga Pilipino, lagpas kalahati, wala na pong tiwala kay Marcos. Napakaliwanag po niyan. Ang tanong, asaan na yung 31 milyong bumoto? Ito po ba talagang mga bumotong 31 milyon ay mga tao o robot? Dahil na magic ng smart magic. Marcos, ipaliwanag mo ito. More than half, lagpas kalahati, wala nang tiwala sa iyo, Marcos. Diretsaan na po tayo, dinediretsa ko po. Baka po magkita tayo sa Monday, hindi ko lang alam. Pero kung tayo magkikita, dediretsuhin ko rin po kayo. Basta wag akong haharangin ng PSG. Wala na pong tiwala ang kalahati ng taong bayan, lagpas kalahati sa iyo. Punta naman tayo kay Sara. Bumaba din si Sara. Pero mas mataas pa rin siya kay Marcos. Ang approval rating niya from 67 to 62. At ang trust rating niya from 61 to 55. Bumaba din. Pero nasa, kumbaga sa exam, lagpas kalahati pa. Pero bumaba ka rin Sara. Dahil siguro sa confidential fund, dahil siguro ayaw ka talagang manindigan, ikaw ba kakampi ni Marcos, ikaw ba ay tatayo sa tama, o ikaw ba ay kukonsintihin mo si Marcos? Posible ganyan ang iniisip ng tao kasi ganyan po mga nakikita ko sa komentaryo, bagamat gusto ka nila, pero hindi nila malaman kung saan ka talaga eh. Ikaw ba talaga ay hindi maninindigan kay Marcos? Ikaw ba'y talagang sasayaw lang sa kanya? Ay hindi ko alam Gaya ng sabi ko, ako po ay hindi pa ako magde-decide patungkol dyan, pero ganyan po ang nababasa ko. Maraming nadidismaya po kay Sara dahil siya ay hindi manindigan dito kay Marcos. Hindi mo malaman eh. Hindi ko malaman kung anong tayo niya. Kumbaga sa parang namamangka siya sa dalawang ilog. Pero marami ring may gusto sa kanya, syempre dahil Duterte siya. At maraming nagmamahal sa tatay niya, si PRRD, si Tatay Digong. Okay? Punta naman tayo dito sa Senate President na yung nakalimutan itaas ni Marcos ang tatay niya. Taas ang kamay. Naalala niyo yung eleksyon? Nagmukhang tanga yung kanyang tatay. Bakit? Itataas yung kamay. Ayaw ni Marcos. Naalala niyo yun? Di ba? Di ba? Eto talaga bagsak na. Second quarter pa lang bagsak na. Yung approval niya bagsak na 48. Bumagsak palalo, naging 43. Trust rating niya
bagsak na ang tiwala sa'yo. Eh, paano naman kasi parang puro ka salita, speaker. Masisisi ba natin yung tao, bakit ka bagsak? Ay, may bagsak na 'to. From 37%, ang baba na nun, bumaba pa ng 33. Ganyan ang tiwala sa'yo. Kumbaga't ganito po yan, 'pag may nakita kayong 10 tao, 7 roon walang tiwala sa'yo, is Senate President. Simpleng-simple lang. 'Di ba? Sobrang baba na po niyan. Kung ako lang wala na akong kahihiyang, ihaharap sa taong bayan pagka ganyan. Kaya lang siyempre, money and power, 'di baling makakahiya, basta meron kang money and power, 'di ba? Oh. Eto po, ang gobyerno ni Marcos, bagsak na lahat. Yung mga ulo, presidente, vice president, ang head ng Senate, ang head ng Congress, ang head ng Chief Justice, ang head ng hustisya, ng judiciary, bagsak. Puntahan naman natin, etong pinsan. Grabe, no? Pinsan ni Marcos, laging nakabuntot sa kanya. Kahit saan pumunta, nakabuntot. Hanggang F1 racing, nakabuntot. Panay pa ang labas sa media, parang si Boying Rimulya. Pagka merong raid, kailangan kasama siya. Hindi ko alam, kailangan ba ang Speaker of the House sa mga raid? Ang daming ginagawa, ang daming palabas sa media, katulad ni Boying Rimulya. Pero bagsak, bagsak na bagsak. Ito ang pinakabagsak sa lahat ng mga bagsak. Yung nagsabing, your days are numbered. Habulin ng mga smuggler. Ito merong anomalya sa Okada. Romualdez, bagsak na bagsak. Una pa lang, trust approval rating, bagsak na. 42%, bumaba pa sa 37. Wala na. Eto, trust rating, nako eto. Nakakahiya na ito. 32, napakababa na, 32 naging 29 pa. Ganyan po ang pinsan ng presidente niyong si Marcos. Yung magpinsan, bagsak, lagapak. Alam mo kung naiisip ko may eleksyon ngayon at tatakbo si Duterte, yung tatay, hindi si Sara, yung tatay, lagapak lahat ng mga ito. Hindi ito mananalo. Hanggang ngayon, ang taas pa ng trust rating kay Tatay Digong eh. Ito mga tinan nyo, bagsak oh. Yung Chief Justice natin. Ay nako. Approval rating 38, napakababa. Bumaba pa 36. At yung tiwala ng taong bayan sa ating hustisya, Chief Justice. Bagamat ibang departamento to ng DOJ kasi panangungunahan yun ni Secretary Rimulya ang DOJ na magkaiba po sila kasi ang antayo po ng ni Boying ay executive in nature. Ito po ay judiciary in nature. Kaya lang pag minsan or kadalasan nagiging judiciary in nature na rin si Rimulya. Nagiging hustisya na rin siya. Siya na rin ang siya na rin nagdidesisyon. Ang tiwala sa iyo, Chief Justice Alexander Gesmundo, 32, naging 29. Parehas kayong kulelat nung pinsan ni Marcos. Yung dalawang nagsabi, nahahabulin natin ang mga smuggler na hanggang ngayon hindi pa naiimbestigahan yan sila Michael Ma, etc., etc., etc. Bilang na ang araw ninyo, your days are numbered, hanggang ngayon hindi pa naiimbestigahan, parehas bagsak yung magpinsan. Lalong-lalo na itong palalabas ngayon sa media. Palagay ko, tatakbong Senado sa senador to eh. Labas ng labas sa media eh. Labas ng labas. May naitulong ba yung media?
Wala din. Bagsak din eh. Bagsak din. Wala. Ito po yung sinasabi na ang tao ngayon ay sa tingin ko kahit konti-konti nagigising na. Baka itong natitirang 47 ni Marcos at 29 nitong si pinsan niya, siguro ito na lang yung mga panatiko. Yung kinain na lang yung pride kaysa isuka nila yung kinain nila, lunukin na lang nila yung suka nila. Kainin nila yung pride nila kasi magmumukhang tanga sila. So, kainin na lang nila kaysa aminin nilang mali itong magpinsan. Kaysa aminin nilang palpak itong magpinsan. Kaysa itong aminin nilang puro salita lang itong magpinsan. Wala namang nahahabol sa smuggling. Kaya nagigising ang mga taong bayan. Puro kayo salita sa media. Ay, salamat. Ako natutuwa dito. Hindi ako natutuwa dahil sila ay bumabagsak. Dahil sa aking paningin, talagang bagsak na sila. Natutuwa ako dito dahil sa tingin ko, unti-unti, dahan-dahan, natututo na ang mga Pilipino. Kaya lang, alam nyo po, derechahan po tayo. Ang problema sa Pilipino, mabilis makalimot. Ngayon, naaalala nila ang presyo ng bigas. Ngayon, naaalala nila ang smuggling. Ngayon, naaalala nila ang Okada. Pagdating ng eleksyon, nakakalimutan na. Pag hinarap sa kanila si Ninoy. Ano naman yung si Ninoy? 500 pesos. Ganyan yon. Aminin natin, isinuka ng mga Pilipino yung tatay. Anong ginawa? Kinain ng mga Pilipino yung suka. Ibinalik pa yung anak. Ulit, may isa pa ako sasabihin sa inyo. Etong isang taon na to, hindi na lang magpahinga. I-enjoy ang natitirang oras sa kanyang buhay. Malapit na siya. Ayaw na lang i-enjoy. Ayoko po siya i-disrespect. Pero ngayon, gusto pa makipagdebate patungkol sa martial law. Etong si Manong Enrile. Gusto pa makidebate. Marami raw magandang nagawa ang martial law. Wow! Kinain mo rin suka mo? Di ba? Ganyan po ang Pilipino, ang bilis makalimot sa ngalan ng pakinabang. Alam mong gagawin nila dito? Magnanakaw lang sila na magnanakaw. Tapos bibigyan kayo ng pakinabang. Pag kayo ay may pakinabang, nakakalimutan ninyo yung isinukan ninyo. Kakainin nyo rin yung sinukan ninyo. Pasensyahan po tayo ha. Ganyan naman din nangyari kay Enrile. Sino bang naging ulo ng people power? Di ba dalawa sila ni Ramos? Ngayon panay ang higop niya dyan sa mga yan. Pagtatanggol pa martial law. Sino ba? Tapos sinisisi si Cory. Sino bang nagdala kay Cory sa Pilipino? Di ba kayo? Kayo ni Ramos. Tapos ngayon, sip-sip ka. Di sana, hindi umikot ang mundo ng Pilipinas sa dilaw at pula. Umikot ang mundo ng Pilipinas kay Aquino at Marcos. Dahil alam nila, ang mga Pilipino, pasensya na po, totoo lang po, marami uto-uto. Masakit man, pero totoo. Pinaiikot tayo ng dalawang apelyido, gising po kayo. Ngayon, nagbago ka ng pag-iisip. Bakit? May pakinabang ka kay Marcos. Tapos magagalit ang Pilipino, babagsak ang trust rating. Pagdating ng eleksyon, maghahanap kayo ng pakinabang. Pag nakakuha kayo ng pakinabang, kakalimutan ninyo ang pangapi sa inyo, tapos iboboto nyo na naman. Ganyan din ang mga lalaban. Pag nagkaroon ng ilan sa mga kababayan natin, na mga politiko, kakalabanin to si Marcos. Pustahan tayo. Pagkatapos, magkaroon ng pakinabang, magiging ala Enrile kayo. Dire-diretsuhin ko na. Totoo naman to sinasabi ko, hindi naman to kwentong barbero . Sino ba nakasakay doon sa tangke pa?
Sino pa ang nakipaglaban? Si Enrile po, wag nating sisihin. Alam mo kung bakit? Yan ang salamin natin. Salamin ng karamihan sa atin. Na ano, isinukan nyo, kinain nyo ulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, bumoto kayo ng tama. Hindi, pero baka ano, Coach Oli, huwag ka mainit. Baka robot kasi yung bumoto. Well, pwede. Pero, nakita ko kasi yung kampanya. Sabagay, maraming artista. Pero pinagkakaguluhan tong mga to, ang dami nag-attend. Dami kasi artista eh. Diyan lang sa Singapore, ang dami daw nagpa-picture. Sabi ng mga kaibigan natin na nanunood ng mga taga-Singapore. Oh. Kailan matututo ang mga Pilipino? Habang buhay ba tayong uto-uto? Habang buhay ba tayong magpapabudol? Dahil sa apelyido? Wala na tayong pinagtalunan. Simula bata ako, ngayon matanda na ako, pinagtatalunan natin, 2 apelyido pa rin. 2 kulay. May kinamulatan ko yan Yang people power O hanggang ngayon, dilaw pula pa rin. Ngayon, nagsasanib na sila. Ibang kababayan natin, hindi pa rin makaano. Pasensya na po Pasensya na po kasi talagang hindi ko gusto nangyayari, no? Pasensya na po doon sa mga nabudol ni Marcos. Again, maraming salamat at tinanggap nyo, kayo ay nabudol at kayo ay nagising. Maraming salamat po. Hindi po namin kayo sinisisi at sana wag na po natin silang sisihin. Ang sinisisi po natin dito, yung mga kababayan natin na nakikita na ng lantaran ang pambobola sa inyo. Ayan na lang EDCA at saka yung iimbestigahan niya mga smuggler Walang nangyayari. Hindi pa rin kayo nagigising. Ako okay lang mas naiintindihan ko pa yung mga vloggers Yung media na kapit sa patalim, kaya hinihimod pa rin yung puwet nila dahil may pakinabang. Kumikita sila diyan kayo, huwag kayong magpabola sa mga vloggers. Huwag kayong magpabola sa media. Dahil wala kayong kinikita diyan. Actually, kayong sapul. Yung mga maliliit nating kababayan ng sapul, ang direct hit nito, lahat tayo direct hit. Pero ang direct hit nito, ang pinakamatinding tama, yung mga maliliit. Huwag kayong pabor sa mga vloggers na yan. Again, hindi ako sumasang-ayon sa kanila, pero mas nauunawaan ko sila. Kasi tinitingnan nila yung views. Yung media, tinitingnan nila kung saan sila merong, alam mo na, kapit. Kung saan sila makakasamang biyahe. May pakinabang. Kayo wala. Hindi pa kayo magising. Kayo mismo na nahihirapang bumili ng mamahaling bigas. Kayo ang binobola. Pasensya na po Kayo ang nabola. Mas mabuti ng masakit, pero gagaling tayo. Kaysa bobolahin ko kayo. Next election, ito pa rin problema natin.